Matapos targetin ng Houthis ang Ben Gurion Airport sa loob ng Israel, walang sinayang na oras at tinutuon ng Israel ang banta nilang gaganti ng 7 beses na masigit kaysa sa ginawang pagbomba ng Houthi sa kanila at pinaulanan ng sandamakmak na bomba ang International Airport ng Yemen na ikinasira nito pati na ang ilang eroplano na ayon sa Israel ay umpisa lamang ng kanilang resback. Samantala, agad namang gumanti ang Houthis at nagpadala ng drones at nagbanta rin na mas lalo nilang papaigtingin ng kanilang gagawin laban sa Israel. Ito na nga ba ang umpisa ng all-out war sa pagitan ng Israel at Houthis na maaaring madamay ang Iran at maaaring tuluyang kumalat sa buong Middle East? Sa kabilang banda, tila tinraidor ng US ang Israel nang walang pasabi na inanunsyo ni Donald Trump na nakipag-deal sila ng ceasefire sa Houthis nang hindi sinama ang Israel sa usapan. Ito na ba ang umpisa ng tuluyang pagtalikod ng US sa Israel? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Gamit ang 20 moderno at armadong fighter jets, inabot umano ng 2 oras ang biyahe ng mga nasabing eroplano mula sa isang Air Force base sa Israel papunta sa kapital ng Yemen na Sanaa. At nang masipat na nila ang target, ay pinakawalan nila ang hindi bababa sa 50 laser-guided bombs at karamihan sa mga ito ay nasa POL, ang Sanaa International Airport. Ayon sa mga report, matinding damage ang tinamo ng paliparan matapos masunog ang ilang pampasaherong eroplano sa tarmac. Kasabay nito, tinarget din ng mga fighter jet ng Israel ang mga planta ng kuryente at iba pang mahahalagang infrastruktura sa loob ng Yemen dahil ang mga ito ay mahahalagang parte ng operasyon ng mga Houthi. Sa pahayag ng mga Houthi, sinabi nilang may 7 katao ang nasawi habang 74 naman ang sugatan mula sa sunod-sunod na pag-atake ng Israel. Nagbabala pa umano ang militar ng Israel sa social media na agad lisanin ng mga Yemeni ang lugar. Ayon sa kanila, ang hindi paglikas ay naglalagay sa inyong buhay sa panganib. Ang malalakas na pagsabog mula sa mga bombang nilaglag ng Israeli fighter jets ay umalingaw-ngaw sa buong Sanaa, Yemen na nagdulot ng takot at panik sa publiko, lalong-lalo na sa mga bata. Ang mga residente ay nagtakbuhan upang humanap ng masisilungan habang ang makapal na itim na usok ay kitang-kita sa kalangitan ng lungsod. Sa ulat ng Al Masirah, ang satellite news channel ng mga Houthi, ipinalabas ang footage ng paliparan na nagpapakita ng mga sirang bintana ng terminal, mga nabutas na konkretong pader at ang lumalagablab na apoy sa loob ng gusali. Sa runway nito, ilang eroplano ng Yemenia, ang pambansang airline ng Yemen, ay makikitang nasusunog. Ayon sa Yemenia Airlines, 3 sa kanilang eroplano ang hindi na magagamit dahil sa pag-atake. Ngunit ang mga eroplano nilang nasa Jordan ay ligtas. Pero meron pang 3 eroplano na pagmamayari ng ibang kumpanya ang naabo rin. Buti na lang umano at nagkataon na ang pag-atake ng Israel ay nangyari matapos umalis ang ilang flights patungong Amman, Jordan noong Martes. Tinatayang aabot sa $500 million ang kabuuang pinsala sa nasabing airport. Makikita sa mga satellite image mula sa Maxar Technologies ang mga butas at sirang eroplano sa taxiway ng paliparan. Dahil sa pinsala, hindi na maaaring gamitin ang paliparan at malaki-laking repair pa ang kailangan upang ito ay maging functional muli. Ayon sa International Committee of the Red Cross, ang mga pag-atake sa naturang airport pati na rin ang mga naunang pag-atake ng Israel sa daungan ng Hodeidah ay nakaapekto sa mga mahalagang lagusan para sa kanilang humanitarian aid at mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at gamot sa mga sibilyan ng Yemen na ayon sa Red Cross ay dating hirap na ang mga mamamayan nito at lalo pa silang maghihirap ngayon at sa hinaharap dahil sa nangyaring pagbomba ng Israel. Subalit saad pa ng mga lider ng ibang bansa na dapat ang Houthis ang sisihin dito at wala nang iba. Dahil kung tutuusin, sila ang nag-provoke sa Israel na alam naman nila kung anong kayang gawin ng militar nito. Bukod sa paliparan, binomba rin ng Israel ang isang planta ng semento at mga planta ng kuryente ayon sa parehong ulat ng mga Houthi at Israel. Sinabi ni Israel Katz, Minister of Defense ng Israel, na ang mga naturang pag-atake ay babala sa ulo ng Iranian octopus na umano'y responsable sa mga pagsalakay ng mga Houthi laban sa Israel. Naniniwala siya na utos ng Iran ang pambobomba ng Houthi sa kanila, kaya habang andyan umano ang Iran ay patuloy ang pananalot ng mga proxy group nito tulad ng Houthis, Hezbollah at Hamas. Bagamat lubos nang napahina ng IDF ang Hamas at Hezbollah sa pamamagitan ng pagpaslang ng karamihan sa kanilang mga leader.
Subalit kakaibang challenge para sa Israel ang mga Houthi dahil sa layo nito mula sa kanilang bansa. Sa katunayan ay isang magastos na military operation ang bawat pagbomba ng Israel sa Yemen dahil sa layo nitong 2,000 kilometers mula sa Israel. Kaya sa naging biyahe ng 20 eroplano na naghatid ng bomba ay kinailangan din nila ng isang fleet ng support aircraft upang samahan ng mga fighter jet na naglaglag ng bomba tulad ng refueling planes at maging intelligence planes. Nagpalipad rin umano ang Israeli Air Force ng ilang rescue helicopters na handang pumick up sa mga mag-eject na piloto sa oras na tamaan ng mga ito ng air defense ng mga Houthi. Ayon sa mga mamamayan ng Israel, bagamat magastos ang naturang operasyon ay kailangan nila itong gawin upang maging malakas na mensahe sa Houthis na may malaking kabayaran ang anumang pananarget nila sa Israel. Ang pambobomba ay nag-ugat dahil sa pag-atake ng Houthis noong linggo kung saan tinamaan ng missile attack ang isang access road malapit sa pangunahing paliparan ng Israel, ang Ben Gurion International Airport sa Tel Aviv. Dahilan upang pansamantalang itigil ang mga flight at trapiko. 4 ang bahagyang nasugatan at ito ang unang pagkakataon na tagumpay na nakalapag ang isang missile sa vicinity ng Ben Gurion Airport mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza noong October 2023. Bagamat ang ibang mga missile ng Houthis ay na-intercept, may isa pa ring missile ang nakalusot sa depensa ng Israel. Ito ang naging dahilan ng usap-usapan na baka pumapalya na ang air defense system ng bansa o kaya na may makabagong missile ang ginamit ng Houthis na kayang umiwas sa air defense system ng Israel. At kapag ito ay totoo, ay nakakabahala itong balita dahil ibig sabihin lamang ay mabilis nang matatarget ng Houthis ang anumang bahagi ng Israel. Ngunit ayon sa IDF, nagkaroon umano ng glitch o malfunction ang isang bahagi ng kanilang air defenses kaya nakalusot ang naturang missile. Subalit hindi pa makukumpirma kung ito ay totoo o ito ay isang excuse lamang. Napaulat din na ang missile na ginamit ng Houthis ay isang makabagong klaseng missile na bigay ng Iran sa kanila kaya mas lalong umiigting ang galit ng Israel ngayon sa Iran. Ayon sa pamunuan ng Houthis, hindi sila titigil sa pag-atake sa Israel habang patuloy nitong inaapi ang mga kapatid nilang Palestino sa Gaza. Kasama na rito ang patuloy pa rin nilang pag-target sa mga Israeli vessel sa Red Sea. Sa katunayan ay agad nagpakawala ang Houthis ng ilang drones papasok ng Israel ilang oras lamang matapos bombahin ng Israeli Air Force ang Sanaa Airport. Subalit na iulat na tagumpay itong na-intercept ng Israel. Dahil dito ay nangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na asahan ng Houthis na hindi pa natatapos ang ganti ng Israel sa kanila at may mangyayari na namang malaki sa mga susunod na araw kaya humanda umano ang mga ito. Ayon kay UN Officer Hans Grunberg, ang mga pinakabagong pambobomba ng Israel sa Yemen ay isang seryosong eskalasyon sa isang rehiyong puno na ng tensyon. Nananawagan siya sa dalawang panig na magpakita ng pagpipigil upang maiwasan ang lalo pang paglala ng sitwasyon. Bagamat nagpalitan ng banta sa isa't isa ang dalawang panig, maraming eksperto ang naniniwala na maliit ang tsansang maging all-out war ang girian ng Israel at Houthis dahil kapwa mahihirapan ang dalawang panig bunsod ng distansya nila sa isa't isa. Una ay walang kapasidad ang Houthis na lumusob sa loob ng Israel at bagamat may kakayahan ng Israel ng isang all-out offensive laban sa Houthis, ito ay magiging napakadelikado para sa kanila na magreresulta lamang ng maraming buhay ng kanilang mga sundalo na masasayang ayon pa sa mga eksperto. Kaya sa ngayon ay naniniwala sila na hanggang sa palitan lamang ng bomba at missiles ang ending ng kanilang salpukan at hindi mauuwi sa isang direct all-out war. Samantala, sinisisi pa rin ng international community at syempre ng Israel ang Iran bilang pangunahing tagapagtustos ng armas sa mga Houthi at siyang nag-udyok dito na umatake sa Israel. Ngunit marami ang umaasa na sana ay magkaroon ng kasunduan ng Iran sa kanilang nilulutong nuclear deal sa Amerika. Dahil ayon sa isang survey, marami sa kanilang mga mamamayan ang sang-ayon na magkaroon ng magandang relasyon ang Iran sa US tulad noong 1950s at 60s kung saan sanggang dikit ang Shah o monarch ng Iran. Nakaalyado pa noon ng mga bansa tulad ng US at UK at nagbago lamang ito nung siya ay napatalsik noong 1976 at pumalit ang mas mahigpit na pamumuno sa bansa. Marami rin mga tao ang nagsasabi na sawa na rin sila sa pakikipagdigma laban sa Israel na sana ito ay magbago kapag natuloy ang pag-uusap ng US at ang pamunuan ng Iran.
Samantala, naging palaisipan ng biglang ipinahayag ni President Donald Trump na titigil na ang Amerika sa mga operasyong militar laban sa Houthis dahil sa isang negosasyon ng ceasefire na kanilang napag-usapan. Sa isang pahayag, sinabi ni Trump na ang mga Houthi ay sumuko na at nangakong hindi na nila tatargetin ang mga barkong Amerikanong naglalayag sa Red Sea. Ganun din ang pagtigil ng US sa pambobomba sa Yemen. Ngunit ang ikinagulat ng Israel ay hindi nila ito alam at hindi sinama ng US sa mga kondisyon nito ang pagtigil ng Houthi sa pag-atake sa Israel pati na ang mga barkong may kaugnayan sa Israel sa Red Sea. Kaya marami ang naniniwala na pinagtaksilan ni Donald Trump ang matagal na nilang alyansa ng Israel. Patunay lamang umano ito sa pagiging unpredictable ni Pangulong Trump ayon pa sa mga Middle East expert na nabigla rin sa naging kasunduan ng Houthis. Dagdag pa nila na handang gawin lahat ni Donald Trump alang-alang sa kabutihan ng Amerika at handa nitong iwan sa ere ang matagal na niyang kaibigan na si Benjamin Netanyahu. Dahil dito ay agad nagmalaki ang Houthi sa pamamagitan ng kanilang media outlet na sumurrender umano ang US sa katatarget sa kanila at nagipagkasundo na lamang. Sa totoo lang, umabot na sa mahigit $1 bilyong ang ginastos ng US sa ilang buwang operasyon nila laban sa Houthis. Subalit tila hindi naman ito humihina kaya marami ding mga politiko sa US ang sang-ayon sa kasunduang ito dahil aksaya lamang umano ito sa pera ng gobyerno. Subalit marami din ang naniniwala na kaya lamang nagka-ceasefire ang US at Houthis ay dahil sa utos ng Iran na gusto umanong matuloy ang nuclear talks nila sa pagitan ng US. Tila lumalambot umano ang tono ng Iran laban sa US simula nang nagbanta si Donald Trump na hindi siya magdadalawang isip na bombahin ang Iran. Sa oras na magmamatigas ito na isulong pa rin ang kanilang nuclear program. Kaya ayon sa ulat na sa tulong ng Oman ay minamabilis na upang matuloy ang pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran, kaugnay ng mabilis na pag-usad ng programang nuklear ng Tehran. Ayon kay Badir al-Busaidi, Foreign Minister ng Oman, na bukod sa nuclear talks ay isusulong rin nila ang pagkakaroon ng diplomasya kaugnay ng tensyon sa Red Sea. Samantala, patuloy pa rin ang kamalasan ng US Navy sa kanilang operasyon sa Red Sea dahil isang FA-18 fighter jet na lumapag sa USS Harry S. Truman aircraft carrier sa Red Sea ang nahulog sa dagat dahilan upang mag-eject ang 2 piloto nito ayon sa isang US defense official na na-interview ng Associated Press. Ang insidente noong Martes ay ang pinakabagong aberya na nakaapekto sa deployment ng USS Truman na naging mahalaga sa kampanya ng airstrikes ng Estados Unidos laban sa mga rebelding Houthi. Ang FA-18 Super Hornet ay nakalapag na umano sa Truman matapos ang isang flight ngunit nagkaroon ng problema sa arrestment. Ayon sa opisyal na nagsalita, subalit hindi nagpakilala dahil hindi sila otorisadong magbigay ng pahayag tungkol sa insidente na kasalukuyang iniimbestigahan. Ang arrestment ay tumutukol sa hook system na ginagamit ng mga eroplanong lumalapag sa mga aircraft carrier upang mahuli nito ang mga bakal na lubid sa flight deck upang ito ay makahinto. Ang insidenteng ito ay ang pinakabagong kaso ng pagkahulog sa dagat ng US Navy plane na FA-18 na nagkakahalaga ng humigit kumulang $60 million dahil noong Abril, isa pang FA-18 fighter jet ang nahulog din mula sa hangar ng Truman at bumagsak sa Red Sea. Ang mga crew na sakay ng Super Hornet at ng maliit na towing tractor ay parehong tumalon upang makaligtas. Noong Disyembre, ang guided missile cruiser na USS Gettysburg ay aksidente namang nakapabagsak ng isang FA-18 matapos ang seri na pag-atake laban sa mga drone at isang anti-ship cruise missile na inilunsad ng mga Houthi. Ang parehong piloto sa insidenteng yun ay nakaligtas din. At noong Pebrero, ang USS Truman ay nabangga ng isang merchant vessel malapit sa Port Said, Egypt. Ang USS Truman na nakabase sa Norfolk, Virginia ay ilang beses nang na-extend ang deployment sa gitna ng kampanya laban sa mga Houthi. Kamakailan lamang ito ay sinamahan pa ng USS Carl Vinson aircraft carrier upang ma-deploy sa Arabian Sea. Bukod sa pananarget sa Israel, ang mga Houthi ay patuloy pa rin naglulunsad ng mga pag-atake gamit ang missile at drone laban sa mga commercial at military na barko sa rehiyon, lalo na't may kaugnayan sa Israel ang mga ito na ayon sa pamunuan ng grupo ay bahagi ng kanilang layunin na tapusin ang opensiba ng Israel laban sa Hamas sa Gaza. Mula November 2023 hanggang January 2025, tinarget ng mga Houthi ang mahigit ng 100 barko na pawang mga cargo vessel gamit ang missile at drone na nagpalubog ng 2 at kumitil ng buhay ng 4 na mandaragat. Malaki ang naging epekto nito sa daloy ng kalakalan sa Red Sea na karaniwang naglalaman ng 1 trilyong halaga ng mga produkto taon-taon.
Ang patuloy na palitan ng pag-atake sa pagitan ng Israel at Houthis ay inaasahang titindi pa sa mga darating na araw. Kaya abangan natin ang susunod na update sa kanilang banggaan na sana lang ay mauuwi pa rin sa diplomatikong usapan. Dahil tulad ng palagi kong sinasabi, sa bandang huli, ang mga sibilyan pa rin ang laging talo. Dahil walang pinipiling biktima ang gera, mapa-Kristiyano man, Muslim, Hudyo, Hindu o anumang pananampalataya. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.